Hanggang isang araw, nag-outing kami kasama ng family ng BF niya. Ang saya-saya naman naming kunwari, pero hirap na hirap ang papa ko sa kalagayan niya. Manas na siya. At nung dumating kami, sinugod namin agad siya sa ospital. Ako ang kasama niya sa ER at hindi ko siya iniwan hanggat may admit. Kaso bawal magpuyat. Ang buntis kaya salitan ang kapatid ko at ang mga BF nila na magbantay. Nangutang ako sa boss ko para may pambayad sa ospital at ibang gastusin si Papa. Kasi pinagmamatigasan ni Mama na hindi siya kasali sa PhilHealth niya eh. At meron pa rin si Papa na beneficiary kasi hindi sila annulled. At sumapit ang araw ng pagbagsak ng mundo naming magkakapatid. Iniwan na kami ni Papa. Tama ka, Winner. Hindi na niya nakayanan. Tumaas na ang manas at affected na ang ibang organs niya. Sinuko na namin si Papa sa ating may kapal. Sobrang sakit hanggang ngayon na nagsusulat ako, ka-Winner. Naiiyak pa rin ako sa tuwing naalala kong sinapit ni Papa. Na kahit anong pagwawala, gawin ko. Sigaw, hagulgol, padyak. Nginig sa galit kay Mama ay wala na. Talo pa rin ako. Hindi pa ako nakakabawi kay Papa pero iniwan niya na kami. At hindi niya na makikilala ang apo niya. Pero nangako ako, hindi ko bababayahan ng mga kapatid ko. Naiburol at nailibing si Papa na wala si Mama. Oo, hindi siya umuwi kasi naisanla niya ang passport niya para may gagastusin sa libing. Hindi rin namin alam saan napunta abuloy ni Papa. Pero hinayaan na namin kasi sinusulit namin ng last 3 days niya noong burol niya. Kahit buntis ako ay nagpo-provide pa rin ako sa mga kapatid ko. Tumaas ang sahod ko ng 175 pesos per day noon. Pero hanggang 6 months lang ng buntis ko noong nag-resign ako. Kasi hindi ko kaya sa sakit ng balakang at kasukasuan sa biyahe. Dagdag pa ang madaming stress, walang ipon, walang trabaho. Si Mama sumalo sa mga kapatid ko, pero sunod sa mga kondisyon niya. Sabi ko sa kanila, tiisin nila. Para sa kinabukasan nila, makapagtapos tulad ko. Buti at nakinig ang mga kapatid ko. Hanggang sa nanganak ako, 3 months pa lang ni baby, nung pinag-apply na ako ng trabaho ni Mama. Kasi sayang daw ang CS eligibility ko. Yes, ka-Winner. Pasado ako for the second time ng take ko ng civil service. At buhay pa noon si Papa at 6 weeks pregi ako noong nag-take ako. Si Papa pa ang nagatid sa akin sa school noon. Kaso noong nakapasa ako ay 1 month na siyang wala. Hindi niya naantay ang result ng exam ko. Ang dami kong pinasahan at nakuha ako sa isang private na 235 pesos per day na may kasamang field work. Pero walang travel allowance. Masaya akong may naiuwing 75 pesos na sobra sa travel ko. Baka naiisip nyo paano na baby at jowa ko. Mixed feeding siya. Breast or yung formula na gatas. At may naibibigay ang side ni jowa noon kay baby kasi first apo siya. Nag-awol ako sa work ko kasi hindi na ako pumasok noong nadisgrasya ang jowa ko sa motor na binantayan ko sa hospital for 1 week. Nakipagsapalaran pa rin ako sa government agency at naswertahan na ako ay makuha. Nalaman ito ni Mama at nasabi ko rin ang sahod ko. Pero delayed ng 2 months ang sahod ko. Sinuportahan ako ng family ni jowa, thankful ako doon. Akala ko tulong-tulong lang ako sa mga kapatid ko. Pero ang nangyari, sa akin pinasalo ni Mama ang pang-internship, allowance at tuition fee
ng mga kapatid ko noong last 2 years nila sa college. Oo, kawiner, tinupad ko ang pangako ko kay Papa. Pero kahit may pamilya na ako, ay nagpo-provide pa rin ako sa kanila. Hindi ko alam kung paano, pero nakaya ko silang tulungan noon. Kahit sabay silang nagbabayad ng boarding, allowance weekly, at iba pang gastusin. Nakayanan ko lahat yon. Buti maunawain ng jowa ko kasi alam niyang breadwinner ang jowa niya. Malaking tulong din ng mga kaibigan ko noong high school, college, at co-employees ko na nagpapautang sa akin kasi may aasahan naman na sahod. May travel allowance na rin. Kaya naiiyak ako nung unang nakita ko ang first salary ko as government employee. MOA worker or under Memorandum of Agreement. Naibigay ko rin ang maternity benefit na nakuha ko noong magbabiyahe na ang second sister ko sa Pangasinan at need niya ng pera. I gave her all. Walang natira sa akin. Kasi need niya eh. Next is my bunsong kapatid na papunta sa Manila at need din ng cash. Buti may sahod. Kaya kinakabahan ako sa tuwing may text or chat na ate. Kasi alam kong need kong diskartehan. To the point na hindi ko namalayan na ang anak ko pala ay delayed at need ipa-check up. Nakagraduate pareho mga kapatid ko ng sabay at ako ang kasama nila. Hindi na naman umuwi si Mama. They took the board exam the same year and they both passed the exam. My second sister is a registered medical technologist. My bunsong sister is a registered respiratory therapist of the Philippines. Naabot nila ang mga pinapangarap nilang titulo, pero wala na si Papa. Yes po. Para kay Papa, lahat sana ng achievements namin magkakapatid. Sometimes, nalulungkot kami kasi hindi man lang namin naranasan ni Papa ang mamasyal, kumain ng masarap, matulog sa hotel, mag-mall, magkaroon ng sariling sasakyan, tumira sa maayos na tirahan, magka-allowance galing sa amin, at marami pang sana. Siya rin sana mag-aalaga sa anak kong may special needs. Kasi matyaga daw siya sa bata, sabi ng tita ko, dahil siya halos nag-alaga sa amin nung bata pa kami. Yes, I am a certified papa's girl at dami kong regrets kung bakit hindi ko siya pinaglaban kay Mama. Now that I have the capacity na kaya ko silang mabigyan ng maayos na buhay, pero huli na. Napatawad ko na si Mama sa lahat na nangyari kasi yun ang gusto ni Papa. Mahalin namin ng isa't isa, respetuhin pa rin si Mama. Siya na lang para sa amin pero we're giving her freedom to wander and to do whatever she wants. Hindi rin namin siyang may obligang mag-alaga sa anak ko, kaya si Jowa ang sacrifice at house husband para sa anak ko. Sabi nga ni Mama noon, panindigan ko ang binuo kong pamilya na ginagawa ko ngayon. Nagbabanding din kami ni Mama. I gave also what she asked from me kahit small yan kasi hindi na siya nag-abroad since last year. For good na siya pero wala kaming sariling bahay. Kami na lang daw ang magpapagawa. Roller coaster ang naging buhay ko. Pero alam kong proud na proud si Papa sa akin. Dahil hindi ko rin inakala na nasa estado na ako ng buhay ko na kayang-kaya kong mag-provide para sa pamilyang binuo ko. Malayo pa, pero nakalayo na. Ganito pala ang feeling ni Papa noon, selfless. Pagdating sa anak mo, haharapin lahat ng pagsubok para sa anak mo.